Isang babaeng nagngangalang Emma ang nagbabalat kayo para sa isang misyon. May tumawag sa kanya sa telepono at ibinigay ang identity ng kanyang target. Matapos makuha ang impormasyon, pumunta siya sa isang lalaki at binaril ito. Pagkatapos ng kanyang misyon, umuwi siya sa kanilang bahay at sinalubong ng kanyang anak na si Caroline. Pinuntahan niya ang kanyang asawang si Dave na nagluluto ng paborito niyang pagkain. Kinamusta siya ni Dave at sinabi niya na galing siya sa business trip at team building. Dumating ang anak nilang si Wyatt at sinabing pagsisilbihan nila ang mag-asawa sa kanilang lunch date. Binati ni Dave si Emma dahil anniversary nila na nakalimutan ni Emma. Kinabukasan, habang nagluluto ng pancake, kausap niya sa telepono ang katrabahong si Raj. Sinabihan siya ni Raj na wanted na siya at may reward na ipinatong sa kanya ng Sovereign. Kung hindi siya magtratrabaho ay hindi siya nito maproprotektahan dahil sa kakulangan ng pera. Umakto si Emma na normal lang na trabaho ang kanilang pinag-uusapan. Umalis si Dave at ibinahagi ni Caroline kay Emma ang kwentong binabasa niya. Habang nasa trabaho, humingi ng payo kay Dave ang kanyang katrabaho para patibayin ang kanilang relasyon. Kinagabihan, sinisi ni Emma ang kanyang sarili sa pagkasira ng kanilang anniversary. Si Dave ay nagdalawang isip na ibigay ang regalo kay Emma. Nang makita ito ni Emma, binuksan niya ito at nakita ang isang nurse costume. Napagpasyahan ng mag-asawa na magtungo sa isang hotel kinabukasan ng gabi para mag-roleplay at mag-honeymoon. Kinabukasan, ang kapatid ni Dave na si Molly ay nagtungo sa kanila upang alagaan ang mga bata at sinuportahan sila sa kanilang gagawin. Kinagabihan, nagtungo si Emma sa isang hotel at dumiretso sa isang bar para hintayin si Dave. Si Dave naman ay naipit sa traffic. Isang matanda na nagpakilalang Bob Kellerman ang lumapit kay Emma. Nagpakilala si Emma bilang Alice Overby. Tinukso siya ni Bob kung siya ba ay isang modelo, ngunit tumanggi si Emma at sinabing siya ay nagtatrabaho sa finance. Tinanong siya ni Bob kung masaya siya sa kanyang ginagawa. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Dave at napansin na may kausap si Emma kaya nilagpasan muna sila nito at pinanood mula sa malayo. Napansin ni Bob na nakatingin si Emma kay Dave kaya umalis na siya. Lumapit si Dave at umaktong hindi kilala si Emma. Nagpakilala si Emma bilang Alice Overby at si Dave naman bilang Jack Dawson. Umorder si Dave ng maiinom at sinabing ay pa-deliver na lang ito sa kanyang kwarto. Biglang bumalik si Bob at nagpresentang siya na ang bahala sa kanilang inumin. Pinakilala ni Emma si Bob kay Dave. Nang tanungin ni Bob ang trabaho ni Dave, sinabi nitong isa siyang photographer. Iminungkahi ni Bob na uminom sila ng matapang na alak. Nakisakay si Dave sa usapan ni Bob at tinanong ulit ni Bob si Emma tungkol sa kanyang trabaho na parang alam ang tunay niyang ginagawa. Nang umalis si Bob, natuwa ang mag-asawa, ngunit pasikretong sinabi ni Bob kay Emma ang room number niya. Naglaan ng ilang sandali ang mag-asawa sa isang kwarto. Habang naghahanda ng alak si Dave, binuksan ni Emma ang isang mini speaker na tumutulong sa pagpapatulog. Pumunta sa CR si Emma at sinabihan si Dave na maghanda na. Tinanggal ni Emma ang wig at nagset ng timer sa kanyang telepono, naghihintay na makatulog si Dave bago lumabas. Nag-iwan siya ng isang sulat at pumunta sa kwarto ni Bob na pinagbuksan naman siya ng pinto. Tiniyak ni Bob na wala siyang dalang baril. Nalaman ni Emma na si Bob ay nagtatrabaho sa isang organisasyon tulad ng Sovereign at inilantad niya ang tunay na pangalan ni Emma bilang Anna Peller. Sinabi ni Bob na gustong kunin ng Sovereign si Emma ng buhay. Humiling si Bob ng 60% commission sa pera na maaaring kitain ni Emma sa kanyang mga misyon, kapalit ng hindi pagsumbong sa Sovereign kung saan siya naruroon. Tinanggihan ni Emma ang hiling na ito at ibinaba ang komisyon. Pinahaba niya ang kanilang usapan hanggang sa matapos ang timer niya. Palihim na nilagyan ni Emma ng laso ng inumin ni Bob sa bar na nagresulta sa pagkabulag at hirap sa paggalaw. Tumawag si Dave at habang siya ay nakatalikod nakita ni Emma sa salamin si Bob na may hawak na baril at nakatutok sa kanya. Nakaiwas si Emma at sinugod si Bob na kanyang napabagsak. Bumalik si Emma sa kanilang kwarto at naghalikan silang dalawa. Kinabukasan, umuwi sina Emma at Dave. Si Emma ay wala sa sarili habang kinukwentuhan ng kanyang mga anak tungkol sa pagkuha ng aso. Kinontak niya si Raj at sinabing tawagan siya. Lumabas si Emma upang sagutin ang tawag ni Raj at sinabi sa kanya na nahayag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinabing pupuntahan niya ito. Tumawag si Molly kay Dave at ibinalita ang nangyari sa hotel na kanilang tinuluyan kagabi. Sa kanilang kwarto, pinag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa balitang sila ang person of interest. Sinabi ni Emma na huwag munang tumawag sa pulisya dahil hindi nila alam ang kanilang isasagot sa paggamit ng pekeng pangalan at hintayin na lang nila ang susunod na balita hanggang sa bumalik siya galing sa kanyang meeting sa Boise. Kinagabihan, hindi mapakali si Emma. Kinabukasan, nagpaalam si Emma sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Sumakay siya sa isang taxi na may dala-dalang mga bagahe.
Si Dave ay hindi mapanatag ang loob maghapon dahil sa kinakaharap nila ngayon. Tinawagan niya si Emma noong gabi ngunit hindi niya ito makontak. Kinabukasan, pumunta siya sa airport upang sunduin sana si Emma. Sa paghihintay, hindi pa rin niya makontak si Emma kaya tinanong niya sa isang airline customer service agent ang travel record ni Emma ngunit wala itong nakita. Kinagabihan, uuwi na sana si Dave ngunit hinarang siya ng dalawang detective mula sa NYPD Homicide na sina Toby Berman at Karen Shaw para imbitahan siya sa isang interogasyon. Sa presinto, sinabi ni Dave na tatawag sana sila kapag bumalik na si Emma. Nang tanungin siya sa paggamit ng pekeng pangalan, binanggit ni Dave ang plano nila ng kanyang asawa para sa kanilang anibersaryo at nahiya siyang aminin na bahagi ito ng kanilang roleplay para mas ganahan sila. Dumating ang isang special agent mula sa ITIC na si Carver para tumulong sa investigasyon. Nagulat si Dave nang ipakita sa kanya ni Karen ang totoong pagkakakilanlan ni Emma Rayburn na namatay bago pa man sila magkakilala ng kanyang asawa. Ipinakita ni Carver ang mga dokumentong nagpapatunay na Anna Peller ang tunay na pangalan ni Emma, kasama ang mga kaugnay nito na si Bob na may tunay na pangalan na Derek Worley at si Regender Bakshi na kilala niya bilang handler niya. Hindi maiwasan ni Dave na matawa sa mga narinig niya ngunit napagtanto niyang seryoso sila. Pag-uwi ni Dave, hinanap niya ang mga bagay na maaaring tinatago ni Emma. Nakakita siya ng isang kahon na naglalaman ng mga wig, pekeng pasaporte, at isang mahabang baril. Tumunog ang kanilang doorbell at pinagbuksan niya sina Agent Carver at Agent G. Pinapasok niya sila dahil may gustong sabihin sa kanya. Hiningi ni Agent Carver ang isa nilang family picture at sinabi na gagawin niya ang lahat para maibalik si Emma, ngunit kailangan nilang imbestigahan ang bahay. Sinabi rin niya na mamamatay tao si Emma at walang kakayahang magmahal. May nag-text kay Agent G na natagpuan na nila si Emma kaya umalis na sila. Samantala, kalalabas lang ni Emma sa isang airport gamit ang pekeng pasaporte. Sumakay siya sa sasakyan ni Raj at binalaan siya nito na hindi sila ligtas bago umalis. Inamin ni Emma ang pagkakamali niya at tinanong si Raj kung bakit siya tina-target ngunit wala siyang nakuhang malinaw na sagot. Huminto sila sa isang tunnel para magpalit ng sasakyan at biniro ni Emma si Raj kung gusto siyang hulihin at kunin ng reward mula sa Sovereign. Kinuha ni Emma ang pinagawa niyang pekeng pasaporte para sa kanyang pamilya at sinabing titigil na siya sa kanyang trabaho pagkatapos nito. Napansin ni Emma na sinusundan sila ng Sovereign kaya pinahinto niya ang sasakyan at tumakbo. Sinundan siya ng isang lalaki at isang babae hanggang sa makarating sila sa isang club kung saan nagtago si Emma sa pagpapanggap na may kahalikan siya. Nang magkaroon ng pagkakataon, inatake niya ang lalaki at pinabagsak. Nakita siyang lumabas ng babae kaya hinabol siya nito patungo sa isang estasyon ng tren. Bumunot ang babae ng tranquilizer ngunit sinakal siya ni Emma mula sa likuran at siya ang tinamaan ng tranquilizer. Nakita siya ni Raj na palabas ng estasyon at pinasakay siya ngunit pinagbabaril sila ng isang lalaki kaya nagpaputok din si Raj. Natama ng bala si Raj kaya si Emma ang nagmaneho. Nang matakasan nila ang mga ito, huminto sila at nakita niyang wala ng buhay si Raj. Tinawagan ni Dave ang lahat ng numero sa mga pekeng business card ni Emma. Nang matagumpay niyang makontak si Emma, pinalabas muna siya nito sa kanilang bahay bago sila nag-usap. Humingi ng tawad si Emma, ngunit galit si Dave sa pag-iwan at panloloko nito. Inamin ni Emma na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang trabaho pero tunay niyang minahal si Dave at ang mga bata. Nalaman ni Dave na nasa Berlin si Emma base sa numero ng telepono at nagpas siyang puntahan ito. Pinigilan ni Emma si Dave pero hindi siya nakinig. Sumakay si Dave ng eroplano patungong Berlin at nakita ang isang driver na may hinihintay na nagngangalang Jack Dawson kaya sumakay siya rito. Binaba siya sa isang bar kung saan umorder siya ng soft drink bago makita si Emma. Inamin ni Emma na ang tunay niyang pangalan ay Anna at siya ay pumapatay para sa pera. Ipinakita ni Emma kay Dave ang mga pekeng pasaporte nila at ipinaliwanag na ang kanyang ama ay isang Secret Service agent na itinayo ang Sovereign, isang private security company. Si Gwen Carver, isang intelligent agent na nagpapanggap bilang task force, ang nag-alaga, nagmanipula, at nagturo kay Emma mula nang mamatay ang kanyang ama. Sinabi niyang nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Dave sa isang misyon. Narealize ni Dave na nasa misyon si Emma tuwing umaalis ito ng bansa para sa trabaho. Sinabi ni Emma na hihinto na siya sa kanyang ginagawa. Dumating ang 4 na miyembro ng Sovereign upang sunduin si Emma. Nang subukan niyang lumaban, pinaputukan sila ng tranquilizer. Nagising si Emma sa isang silid sa isang bahay sa kakahuyan at nakita ang kanyang mga anak kasama ang isang babae. Nagyakapan sila at nalaman niyang ipinakilala ni Carver ang kanyang sarili sa mga bata bilang kanilang lola. Ipinadala ni Carver ang mga bata sa isang playhouse para makausap siya. Sinabi ni Carver na siya ang dahilan kaya nadamay ang kanyang mga anak at natagpuan sila sa bar dahil kay Dave.
Kinabahan si Emma sa maaaring mangyari sa kanyang mga anak ngunit sinabi ni Carver na ligtas sila. Minaliit ni Carver ang bagong buhay ni Emma at ipinakita ang lumang litrato ni Emma, sinasabing gusto niyang bumalik si Emma sa kanya bilang si Anna. Inabutan sila ng baril ni G at inutusan si Emma na patayin si Dave dahil alam na nila ang kanilang sikreto. Minanipula ni Carver si Emma sa pamamagitan ng pagdamay niya sa kanyang mga anak. Pumayag si Emma sa gusto ni Carver. Kinuha si Dave ng tauhan ni Carver at ang mag-asawa ay naglakad sa kakahuyan habang pinagmamasdan ng isang sniper. Sinabi ni Emma kay Dave na hawak nila ang kanilang mga anak kaya nag-alala si Dave. Hiniling ni Emma kay Dave na yakapin siya at sinabi na gusto siyang ipapatay ni Carver kaya binaril ni Emma si Dave. Dumating ang isang babaeng tauhan ni Carver para kunin ang katawan ni Dave. Nang makahanap ng pagkakataon, inagaw ni Emma ang baril nito at binaril na hindi nakita ng sniper dahil sa punong nakaharang. Umalis si Emma bago magising si Dave na lumalabas na binaril siya ni Emma sa spot na walang tatama ang vital organs at sinabing magpanggap na patay. Pinuntahan ni Emma ang sniper at binaril ito. Bumalik si Emma kay Dave, humingi ng tawad at sinabing magiging ayos lang siya. Pumunta sila sa isang tauhan ni Carver at binaril ito ni Emma gamit ang sniper habang si Dave ay hindi makapaniwala. Kinuha ni Emma ang kanyang tranquilizer at ibinigay kay Dave, inutusan siyang puntahan ng mga bata sa guest house. Habang nag-uusap sina Carver at G, binaril ni Emma si G, ngunit naka-bulletproof vest siya. Bumunot ng baril si G ngunit sinabihan siya ni Carver na huwag patayin sa Emma. Umatake si Emma mula sa itaas at nakipaglaban kay G habang si Carver ay umalis. Pinag-agawan nila ang baril ni G at nang maaga ni Emma ng kutsilyo nito ay hiniwan niya ang braso ni G at nabitawan ang baril. Nasira ang ilang mga glass door at window sa kanilang laban. Nahirapan si Emma lalo na nang masakal siya ng tali ngunit nagawa pa rin niyang saksakin si G sa leeg. Samantala, nagtungo si Dave sa isang guest house at binaril ng tranquilizer ang isang tauhan ni Carver, ngunit hindi ito ipinakita sa mga bata. Masaya ang mga bata na makita si Dave at gayon din si Dave. Hinanap ni Emma si Carver sa kakahuyan dala ang baril. Nahanap niya si Carver kaya pinagbabaril siya nito. Pinaglaruan ni Emma si Carver sa pamamagitan ng pagtatago at sadyang pagmintis ng kanyang bala upang ipaalam kay Carver na nakikita niya ito. Sinubukan ni Carver na manipulahin si Emma ngunit hindi ito umubra. Nang maubusan si Carver ng bala, tumakbo ito ngunit nahabol ni Emma at binaril. Hiniling ni Carver na tapusin na siya ni Emma ngunit sinabi niyang naghihintay ang kanyang pamilya at umalis. Nagtungo si Emma sa guest house at sinabi kay Dave na tapos na ang lahat. Ang pamilya ay nagplano ng umuwi kasama ang aso ni Carver. Habang nasa biyahe, hindi naniniwala si Wyatt na nagkasugat sila dahil sa pagkahulog sa puno. Nagkaroon ng maliit na pagtatalo ang pamilya kung uunahin bang dalhin sa ospital si Dave o bumili ng ice cream. Sa kabila nito si Emma ay masaya dahil ligtas na sila. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para lagi kang updated kung may bagong video.